Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapuntos at salamat sa inyong panonood sa ating punto por punto. Doon sa mga nabitin po sa ating video na tinanghal ngayong gabi sa punto por punto, pwede nyo po yung panoorin dun sa YouTube channel ko po sa Bro Jando Alabado TV. Doon ko po na ilagay yung full video nung aking tinapik ngayong gabi. Kaya sa pagkakataong ito, tatalakay naman natin, ito naman patungkol naman sa mixed marriage, no? Kasi meron tayong katuruan na hindi pwedeng tumanggap na komunyon yung mga live-in at kasal sa huwes kasi sila ay nasa state of mortal sin. So para sila makatanggap ulit ng ng Eucharist is kailangan nila na magpakasal. But how about yung mag-asawa ay kinasal sa mixed marriage? Sa madaling salita, yung isang partner ay hindi Katoliko. Ang tanong nung nagtatanong, silang dalawa ba pwede tumanggap ng Eucharist o yung Catholic member lang na naikasal sa mixed marriage? Yan ay isang napakagandang katanungan na minsan napapaisip tayo kasi pag sinabi kasi mag-asawa dapat isa na lang. So ang tanong, si Mr. at si Mrs. ba ang pwedeng tumanggap ng Eucharist o yung Catholic lang bago ikinasal? Okay? So yan ang ating papasagot ngayon kay Brother Angel Santos. Brother Angel Santos, pasok. Kapag kasal sa mixed marriage, ang Katoliko pwede. Pero po yung kasi pag mixed marriage yan is between the Catholic and non-Christian Catholic, no? And non-Catholic. So ang pagtanggap lang po sa inyo yan, yung yung sacraments lang para lang makatanggap ka ng makareceive yung Katoliko, ha. Diba? Lalaki Katoliko. Siya lang po. Actually pinapareceive rin yung yung during kasal yung asawa na babae, halimbawa kung sino man ang protestante. Pero after that wag na. Ikaw lang Katoliko kasi kasal ka mixed marriage. Pero yung asawa mong hindi Katoliko, wag, kasi dumodoble kasalanan. Kaya yun, hina ka daw, mamamatay ka pa. Hindi, buti kung mamatay ka lang sa physical, paano yung second death mo, yung pangalawang kamatay na tinatawag ng Biblia ng sa dagat-dagatang apoy. Mas delikado po yun. Yun po, kapatid. Okay, sabi naman ni Jack Sparrow, Bro JD, di ba may panata si Jesus kaya nagpataas siya ng buhok? Question ko po, ano po yung wine na ininom niya doon sa Last Supper? At doon sa Wedding of Cana, di rin po ba siya uminom sa wine na ginawa niya, Brother Angel? Oh yes, wala namang binabanggit na uminom siya doon. But of course, binambisita. Rally, inom yun. At usually yan, ang ginagamit yan, kapatid, kahit sa misa, usually yan, grape wine, no? So, secret tradition natin, ganun po ang gagawin dapat. Yan tinatawag na mater, no? Ang misa dapat makumpleto siya. Minister, mater, form, no? And the intentions of the church. So, yung mater na yan, usually ginagamit. Kaya pati yung misa, mga born again, nagpira-piraso ng tinapay, ng kahit anong tinapay, doon pa lang bagsak na rin sila, no? So may yan, mayroon kasi yung mga tinatawag na walang libadura, no? Yung mga unleavened or leavened and unleavened, ibig sabihin yung walang pampaalsa o may pampaalsa. During that time sa mga Kristiyano may may simbolo yan, may ibig sabihin yan. So hindi pwedeng basta-basta po, no? Kahit yung wine
dapat talaga grape wine, yung mga red wine na hindi basta-bastang wine lang po, no? Coconut wine o ano gamitin ni Father, hindi po. Dapat grape wines. At dun sa ostia po, tinapay, kailangan talaga unleavened. Yung may special na gumagawa yan, yung banal na ostia. Hindi basta-bastang tinapay ang gagamitin ni Father. Yun po kapatid, grape wine yun. C.A. Guevara, mag-clarify lang po ako. If acceptable pa ba, teka ha, if acceptable pa po ba na uminom ng tubig after mag-communion? May members po kasi ng choir na umiinom agad ng tubig after mag-communion kasi mag-ready na sila kumanta. Brother Angel? Well, ang required po sa atin, no? General instruction pero mamisas. Yung ano lang, 1 hour before communion lang talaga. So, yung pagkatapos nyo, uminom na kayo, nag-ano na kayo, well, wala tayong mababasa na after hindi pwede o pwede na, no? Ang talagang requirements lamang, ayoko naman dagdagan. Ang pinaka-requirements po dyan, bago mag-communion, no? Maraming tao hindi pa nakakaalam dito. It's part of the discipline of the church. It's a law, no? Medyo nakakasala tayong disobedience of the church kapag alam natin ito at hindi natin ginagawa. 1 hour before communion po, no? Hindi naman sinabing 1 hour before mass. 1 hour before communion. Yung after na communion, hindi natin masasabi yun, but I think it's okay na kasi nga minum ka na eh. I mean, kumain ka na ng banal na ostia, no? So palagay ko okay na po yung kapatid, no? Kasi yun nga po yung inaano natin dito. Nasa Canon 919 pala yun, no? Code of Canon Law 919, the one who is received the most holy Eucharist to abstain from any food or drink. Yeah. So, wag muna at least 1 hour, no? Unless yung may sakit siya, of course, yung may sakit, from time to time, kailangan niyang uminom ng tubig, may sakit ka, that's exemption, no? Pero dapat talaga 1 hour, hindi. Yung afternoon, pwede ka na siguro dahil naka-ano ka na eh. Dahil kailangan mong kumanta kapatid, no? With an exemptions kapatid. Yun po. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Puntingin na po tayo sa ating tanungan portion. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Ito si Josepina Sarmiento. Sabi niya, good evening po Brother Jando. Tanong ko lang po tungkol po sa rebulto ng 2 kerubing ginto. Ito po ba sa ngayon ay buo pa? Nasaan na po ito? Okay, nasaan na ba ngayon ang 2 kerubin? Ang sagot ko, hindi ko alam. Pero kung ating tatanong kay ChatGPT, baka sakali masagot niya yung katanungan. Ang sabi ni ChatGPT dito, sa Biblia, ang mga kerubing ginto o golden cherubim may unang nabanggit sa konteksto ng tabernakulo at ng templo ni Solomon sa Lumang Tipan. Ayon sa aklat ng Exodo at Unang Hari, ang mga ito ay mga inukit na larawan ng kerubin na yari sa ginto at inilagay sa ibabaw ng kaban ng tipan. Sa loob ng banal na dako ng tabernakulo at ng templo, sinasabing simbolo ang mga ito ng presensya ng Diyos at nagbabantay sa kaban ng tipan. Ngunit, ang mismong mga bagay na ito, ang kaban ng tipan at mga kerubing ginto, ay nawala na matapos wasakin ng mga hukbo ng Babylonia ang templo noong taong 586 na bago pinanganak si Kristo, BCE. Mula noon, wala nang tiyak na tala o katibayan na muling nakita, natagpuan ang mga ito. Iba't ibang mga teorya at alamat na nagsasabing maaaring ito ay itinago ng mga Israelita, pero wala pa ring ebidensya na sumusuporta sa mga ito. Ngayon, mga kerubing ginto ay parte na lamang ng kasaysayan at sinasagisag ng pananampalataya at ang eksaktong lokasyon o estado ng mga ito ay hindi na matukoy sa kasalukuyan. So yun ang ating kasagutan sa katanungan ni
Josefina Sarmiento. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Okay, sabi naman ni Berna Ebarsabal, good evening Bro JD, ang Gregorian Mass, isang buwan yon o isang taon na araw pa misa. Okay, ating tanungin si ChatGPT dito. Okay, so eto, no? Yan. Ang Gregorian Mass ba ay isang buwan na pamisa, no? Na pamisa o isang taon na araw, isang taon na araw pamisa o isang taon na araw-araw pamisa. Okay, so ating tanungin. Okay, sabi dito, ang Gregorian Mass ay isang espesyal na uri ng misa para sa kaluluwa ng isang yumaong tao. So ito ay para pala sa namatay, na binubuo ng 30 magkakasunod-sunod na araw na pamisa. So 30 days of misa, no? Ayon sa tradisyon, sinimulan nito ni Pope Saint Gregory the Great noong ika-6 na siglo. Ang layunin nito ay ang tulungan ng kaluluwa ng isang yumao na makapasok sa langit, lalo na kung sila ay nasa purgatorio. Sa Gregorian Mass, ang pare ay nagdalasal ng misa araw-araw sa loob ng 30 araw para sa isang intensyon. Nakadalasan ay paring sa isang yumaong kaluluwa. Hindi ito taon-taon o buwanan. Istusibo itong 30 sunod-sunod na araw ng pamisa. So yun po ang sinasabi na Gregorian Mass. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Sabi ni Margie Mateo, good evening mga kapunto. Meron po akong tanong, pwede po ba mag-rosary sa daan habang naglalakad? Pwede naman, wala nang problema doon. Maliban na lang siguro kung hindi mo malayo ng panggaka. Kasi nakadungo ka. Yun, di pwede. Pero kung alerto ka naman, naglalakad ka sa kasada o nagro-rosary ka, wala akong nakita ang problema po doon. Okay? Yan po ang ating sagot. Dito naman tayo sa panghuli. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Sabi ni Crystal De Mata, good evening po. Ask ko lang kung pwede ba mag-deliver ang spiritual communion lang ang gamit pagsimba. Okay, nasagot na ito ni Brother Romer Gotuwal. So, lipat naman ako ito kay Nico James Sangüenza. Good evening bro, kanus amang sacramental blessings si Father Darwin Gitgano. Umana ganina, basig ugma sa odto na kaya atangin lang na sa ato ang Facebook page at sa YouTube live kung ano yung mga further notice sa darating na sacramental blessing bukas. Okay, ito po si Jando Alabado nang sasabi po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at dahil gabing-gabi na po inaantok na po ako. So bukas kita-kits po ulit tayo for another night of Punto por Puntos Worldwide Catholic Bible Study. Ito po si Jando Alabado nang sasabi po sa inyo. Paalam na po and bye-bye.